Aba, humarap na po mga kababayan si Mayor Magalong dito sa Senado. Pero hindi po sa Blue Ribbon mga kababayan. Ang nakakapagtaka, ang kumiting hinarapan niya mga kababayan ay dito sa Dilawang Siboy Pagpag mga kababayan na si Bam Aquino sa Komite ng Science and Technology. Bakit kaya no? Pero gayon pa man, dito niya pinasabog mga kababayan ang kanyang kaalaman tungkol dito sa kurakutan. Panoorin niyo po mga kababayan. So Mayor Benji, bago niyo po ikwento yung initiatives niyo po sa Baguio, dahil alam ko po, nagpaplano na po rin po kayo mag-blockchain. Baka pwede rin po kayo magkwento ng konti sa aming lahat dito yung inyong 2 linggo nag-iimbestiga ng mga katiwalian sa ating bansa. Ano po yung mga nakita po ninyo? Ano po yung mga nais nyo pong i-share rin po sa amin? Wow, ang swerte naman ni Pagpag mga kababayan. Siya ang napaunlakan ni Magalong na dito sa mga pasabog. Kakampi ba niya ito mga kababayan, itong sinapagpag? Kung kakampi mo yan, Magalong na, wala ka na sa amin. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you for special guests and fellow public servants. Magandang umaga ho sa inyo lahat. Good morning! Stay with ICI, Mr. But the one thing that I found out, there are actually only 3 main players yan. 3 lang. Korap na politiko, yung mga Mula natin ha, hindi ito tama mga kababayan, baka iba ang iniisip ng Magalong. Ang 3 main players dyan, si Romualdez, si Zaldico at si BBM. Kung hindi mo isasali si BBM, wala ka. korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na DPWH officials, at yung mga korap din ng mga contractors. Lahat sila korap dyan. Kurakot lahat. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. Sa laki ng perang involved. There's only 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in is out, yung last dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So, ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So, pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan, Kaya pala mga kababayan, naimbitahan siya dyan dahil ang topic ni Pagpag is blockchain. O bakit hindi nyo i-blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibay na sabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter pa, sirain pa kami. It's a very weak alibi, pero may rason pa rin sila. May lusot sila. I was really surprised when suddenly I was asked or there was a press conference without even consulting me, calling for me, and it was actually a hastily arranged press conference. Hastily arranged? Binabanggit na doon na I'm not an investigator, I'm just a legal advisor. When in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor investigator. Ano bang ginawa mo sa kanila, Magalong? Bakit nagalit? Yan ang nakakapagtaka mga kababayan, no? In the first place, inappoint siya ni BBM mga kababayan doon, and then question din ni BBM ang appointment. Lord. Sir, there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun Tatanggapin ko pa yun Tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. Ano ang hindi mo matanggap? Took the opportunity to enter into an MOU. Nakipag-MOU kami to our initiative. Memorandum of Understanding, MOU. Nag-MOU kami with PNP, with forthcoming yung sa NBI, with civil engineers, with IBP, mga lawyers. Ang dami mga volunteers. Even with structural engineers, meron din with watch group with M4GG. Para at least everybody is at whole of the nation approach. Kasi nga overwhelming. One thing that I found out is I anticipated that it's widespread. But the widespread level naman talaga. And the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng 1 taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a... Tapos may gana pa sila mga kababayan mag-backtrack sa panahon ni Tatay Digong. Maghahanap pa sila Samantalang itong kay Bangag ngayon mga kababayan, nasa harapan na nila, bumungad na sa kanilang harapan mga kababayan. Tapos, gahanap pa sila kay Tatay Digong Duterte.
sa makatwid kabilang ito. Nagpunta doon sa Davao Region mga kababayan. Unang-una nilang pinuntahan si Pulong talaga. O inaisa-isa mga kababayan sila Dave. Sino nga ba yun? Yung sa DPWH sa Pakpating din mga kababayan. O wala silang nakita mga kababayan sa distrito ni Pulong. Nada nga. And then pumunta sila sa ibang province, Davao, ano ba yun? Occidental. Doon meron silang nakita. Pero hindi na yun mga kababayan lugar ng mga Duterte. Pero ang media pilit dinidikit sa mga Duterte kahit hindi naman distrito ng mga Duterte mga kababayan. Cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Grabe. Paano pa kaya sa ibang probinsya? All over the Philippines, wala na. Ang nakikita namin doon is, why is it na ang lumalabas sa NEP for a particular district, 1-point-something million lang ang hinihingi mo. I have the records. 2.5 lang sa President's budget. Then suddenly, pagkalabas dun sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? Wow. And Diyan na mga kababayan, kinakain ng mga buhaya. Nakita namin na talagang prevalent yung kondon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yun. So what was the intention? No? Hindi naman Kurapin. Nangyayari dito lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakakainsulto isipin. Nakakainsulto. Okay. Talaga. Balikan ko uli yung press con na yan. Nilabas. And then, suddenly, tinabi na may conflict naman ako being the mayor and at the same time being member of the ICI. As if mga kababayan na hindi alam na yan ang bangag mga kababayan na mayor itong si Magalong. Lord, bakit niya inilagay dyan in the first place? By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun na legal advisor investigator. So, okay lang daw. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation na dahil merong project si Diskaya doon at maanomalya. Sa Baguio daw. Meron din daw. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na kurap ako. Yan na, mag-aaway na tayo dyan. Ang nagsasabi niyan mga kababayan, di ba ang bumabanat sa kanya mga kababayan, si Clary Castro? Lord. Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Ano ba talaga? Bakit? Anong nag-trigger niyan? Magalong? Gusto mong puntahan ng Ilocos Norte? Baka mga kababayan. Sabihin mo na. Di ba yung sabi ni Pulong mga kababayan, nagkakandara pa daw mga parang doon sa Ilocos Norte mga kababayan, parang emergency o biglang mga kababayan, binilisan ang mga projects dahil para mahabol na walang ghost project. Yan ang sabi ni Pulong ha. Double time daw ang mga kontraktor. You have to make sure that you have the moral ascendancy. Bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So nonetheless, I think I struck a nerve. No? I don't like to expound further. But I believe I struck a nerve or several nerves. Expound mo na. Na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. So, I would like to end yung aking experience niyan sa ICI. But one thing that I can say is that there's no transparency. There is no transparency at all. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. Vince pala yun. And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Mukhang naging kalakaran na talaga mga kababayan naging kultura na nila, no? Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Wala na silang pake mga kababayan. Wala na silang pake. Sinabi pa na. Yung involved na congressman dyan, si Saldico. He did not abandon it. It was a sacrifice. Sacrifice pa! My God, I hate drugs! Nagdako ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. So at least, kumpirmado mo na ha, Saldico. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso? Mr. Chair. Mr. Chair. Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Mr. Manhid. Mr. Chair. Callousness, hipok. Kalos. Kalyom. Makapal ng balat mga kababayan. Hypocrisy. At nakaka-insulto sa mentalidad natin Pilipino. So, from there, Mr. Chair, please allow me to read my position paper on why we're pursuing this
blockchain initiative. Go ahead. Oh, si Pagpag, mga kababayan, oh. Take the credit. Oh, di ba? Credit grabber yan. Yan ang ano ni Pagpag. Hindi siya maka-eksena doon sa ano eh. Blue Ribbon, mga kababayan, dahil ang daming epal din. Bida-bida, nalakson, mga kababayan. Oh, ngayon. Oh, akin na to si Magalong. Oh, dito sa akin nagpasabog. Mayroon ka lang exposure Pagpag. This will just take about 5 minutes, Mr. Chair. Ano yan? Blockchain? Thank you for inviting me to share my perspective as a local chief executive and as someone who has consistently advocated for transparency, accountability, and integrity in public service. The core of our initiative is simple. The entire country has been in the public eye, nationally and globally, in another corruption scandal. Now, I would like to emphasize the word another. Ulit, because it reflects how often we find ourselves repeating this painful cycle and how deeply rooted corruption is in our country today. It's structural, it's systemic, it's highly syndicated and well-organized, Mr. Chair. Highly syndicated. Oh, sindikato ang gobyerno. Tama na. Tama na. Is enough. Enough. Every Filipino deserves systems that are not only efficient, but also inherently trustworthy. And with that, trust must be built on systems. Anong rekomendasyon mo, Magalong, kung systemic na yan? Maglagay tayo, mga kababayan, siguro ng talagang matino dyan na presidente. As long as si presidente si Bangag, mga kababayan, mananatili yung na yan. Kurakutan dyan, mga kababayan, dahil etong presidente dapat sana ang tagalatigo, mga kababayan, para hindi magloko yung mga mga kongresistang iyan, mga kababayan, mga kontraktor. Di ba, Magalong? Sana sinali mo ang panawagan na mag-resign na si BBM. Step down. I would like to emphasize that trust is the cornerstone of any institution. Baguio City has made deliberate steps to use digital tools to strengthen its governance and enhance public trust. And as part of our commitment to the Open Government Partnership, I would like to inform you, Mr. Chair, that in the entire world, there are only about 160 local government units who are members of that OGP. It's a global network wherein it follows a basic principle that local government that practices transparency, accountability, and strong citizens' participation are more progressive in terms of growth and development. And that's the reason why us, for Baguio City, we're a member of that. We strive to be a member of that. And in the entire country, out of the 1,400, almost 1,500 local government units, there are only 4 who joined the OGP. Hindi kami natatakot. Why? Sa transparency. Kung wala kang ginagawang mali, hindi ka dapat matakot. And that's why we're pursuing an open government policy. We're now partnering with Bayani Chain. Kita niyo ho itong mga napakabatang bata. Itong dalawa ho. Yan si Jello at si Alfred and Paul and the rest of the team. They approached me. We piggyback dun ho sa DBM para hindi ho kami gumastos. And wag mag-touchy-touchy. What we told them is, make us as your value chain. Babae, nagulat ka, no? Tinap sa likod. Oh, tap lang naman sa likod, mga kababayan. Hindi yung touchy. Then, maraming local government na Inilig, inilig. Mag-strive also at, This partnership aims to strengthen public accountability, provide permanent audit trails, and promote participatory governance. And we are going to go live 2 weeks from now. Magkakaroon na ho kami or next week, magkakaroon na ho kami ng capacity building, today, and we go live on October 15. Yes. Mayor, how long was the process from sinimulan niyo yung partnership till mag-go live po kayo? Almost 1 month, Mr. Chair. Only 1 month? Yes, Mr. Chair. Wow. Kasi yung titingnan mo, from a very layman's perspective, madali lang ho lahat eh. Ang pinakamahirap po is, yung mindset na, are you willing to open to be transparent, to be open your data, all this critical information, program of work, bill of quantities, contract, yung bidding documents, bid documents. Yung mga yan, yung mga critical na mga designs, yung binanggit nyo kanina. Designs? Technical plans. Are you willing to open it up? Us in the city of Baguio, we're very much willing. With their
platform, we will work on digitally recording infrastructure documents, procurement records, and the city's ordinance for permanent traceability and auditability. So lahat, Mr. Secretary, as long as it does not violate the Data Privacy Act, we're going to open it. Why blockchain technology? Because it addresses weaknesses that traditional systems cannot. And I believe this is aptly and adequately explained by the two other presenters. Since we signed the MOA, we've been preparing the necessary documents and records that will be placed in the chain. And we are also conducting knowledge sharing sessions and training for our personnel so that this innovation is not only technology-driven, but people-driven. Kaya nilalabas na namin sa MANCOM meeting namin yan. And we are coming up also with pronouncements sa aming posts sa social media. And as I've said, both DBM and DICT started using blockchain technology in 2024. Nagpipigibak lang ho kami kay Secretary Mina Pangandaman. Thank you very much, DBM. Yeah. And thank you very much for filing the bill, Mr. Chair. Thank you very much for filing Bill 13. So iba pala itong Blockchain Act, mga kababayan. So pareho nung diba ang akala natin blockchain yung Bitcoin and Ethereum lang. So yung process, mga kababayan, ng transaksyon ng Bitcoin at Ethereum, yan ang kanilang i-adapt dito sa kanilang system na gagawin na tinatawag na blockchain. Na pati ang mga transaksyon sa gobyerno, mga kababayan, idadaan dyan. Hindi lang naman Bitcoin, mga kababayan Pwede digital money, mga kababayan. Mayroong ng US dollar. Dito, baka PHP coin. And then, natitrace kasi yan Mayroong traceability, mga kababayan. So, dyan na lang ang mga transaksyon lahat. Wala natin din. Kalang batas pa naman ito, mga kababayan, hinain ni All these pagpag. efforts show that we're not waiting for the future. And these are early steps, but they carry a very strong message. We're beginning to embed blockchain into systems because good governance should never be an exception. It should always be a way of life. So maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Mayor Benji. I know we'll be seeing you soon. Wow! Pagpag, Take the glory ka na, pagpag. Ikaw talaga pinaunlak ka, no? Your setting here in the Senate. Salamat po. I wish you all the best. Sana po ituloy niyo yung investigasyon ninyo. Balita namin, ayaw mo dang ipa-house arrest si Tatay Digong. Pagpag. Kumuntra ito sina Kiko Matching, sina Risa, sina Tulpok, mga kababayan, hindi pumirma. Sina Soto. Ayaw nila ng house arrest si Tatay Digong Duterte. Gusto nila manatili sa doon sa kulungan. Outside of the ICI. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you. 1 month. Totoo ba yun, Bayani Chain? Where's Bayani Chain? Mr. Wong. Mr. Chair. Yeah. Sinungaling si Magalong na hindi totoo yung sinabi niyang 1 month? Pinapalabas mo, pagpag? Before Tiwala, before si Attorney Third, no, is a good friend also. Sige nga, Mr. Wong, 1 buwan lang ba? Kaya na? Yes, Mr. Chair. We're Napayes! expected to go live on October 15, meaning citizens can access yung mga data ni Baguio City on the blockchain. Sige, will you be... Hindi lang kasi currency din yan, no? Pwede ding mga data, mga kababayan, mga transaction, mga ilalagay sa blockchain. Ano yung blockchain? Parang, kaibahan yan sa internet? Kaiba na, siguro, mga kababayan, di ba mayroong verification? Wala natin. Bago yan Talking about that in your presentation later, a little bit? More of parang yung impact sa... Ang bata pa, Mr. Chair. Yes, but maybe you pa. can add also, kasi sa totoo lang po, akala ko this will take 2 years or 3 years for the national budget, no? Ngayon, 1 month lang, pagpag. Maganda ka, 1 month lang. Baka po you can also share about that process and how easy or how difficult it was later, no? Sige po, So we'll ask Tiwala to present. Thank you, Mayor Benji. I know you have to go. Maraming salamat. Thank Ay, you. wala na. Alis na pala si Magalong, mga kababayan. So, wag na tayo makinig dyan kay Pagpag. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan, sa mga pinasabog? Patikim lang pala. Wala ding Ang pinangalanan ng Zezalde ko, mga kababayan, ni Magalong. Patikim ni Magalong na pasabog dito sa korupsyon sa hearing ni Pagpag, mga kababayan. Post your comments below.